Hello, welcome to Virgo Philippines. So, reading po ito for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat. So, kunin nyo lang yung mga messages na magre-resonate para sa inyo. Para sa personal reading, Jing Tarot Reader, isearch nyo lang siya sa Facebook. Nanggagamot din sila guys. So, kung may mga problema kayo, nararamdaman kayo na hindi nagagamot ng doktor or what, pwede kayong magpatingin sa kanila. Maaaring psychic attacks yun, or pwedeng problem na spiritual. So, pwede kayong makipag-coordinate sa kanila. Start na natin ang reading. This is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. King of Wands, Two of Cups, Temperance. Bago itong energy na nakuha natin, no, I feel like this is pwedeng hindi ka masyadong nanonood sa akin or bagong bagong follower. Okay lang kahit hindi guys, but medyo nanibaguhan lang ako. There's this energy of a person here na pwedeng nasa magandang relationship, nasa magandang pagsasama, kasi nakita tayo dito ng pagkakaisa, pagtutulungan. I feel like with the Fool, there's this energy na pwedeng may isa sa inyo ang nagiging parang mabilis mag-take ng risk or ng action regarding something. Pwedeng pag may naisipan, gagawin agad. And then the other person, siya yung taga-pigil or maybe, opinion. Nagbibigay ng opinion. But for what I can see here, ang nasusunod pa rin naman is the one na nagte-take ng risk kasi siya pa rin yung mas may kaya pagdating dito. Maybe may kinalaman yun sa business because the King of Wands and also the King of Pentacles is here. So, pwede may kinalaman sa pagnenegosyo. So, maybe you are or your person is a businessman or a businesswoman. Kung hindi man, that could be investments. Or pwedeng may kinalaman na lang din sa professional na career. Anyway, there's a lot of understanding and love na nakikita natin dito. I feel like this connection, hindi lang kayo ang nakakakita na nagmamahalan kayo sa isa't isa, bagkus pati yung mga tao sa paligid ninyo, ramdam nila ang pagmamahalan na involve sa connection na ito. Okay? And sige, kunin natin yung energy ng person mo. Ito yung, wait lang guys. Nakaramdam ako na dapat ibang card yung gagamitin ko, which is hindi siya nakalabas. So, ito yung gagamitin ko. This is the Witch Tarot. Ilalabas ko lang. May mga niready na kasi ako dito sa gilid na gagamitin ko sana, pero hindi pala iyon yung gagamitin. So, ito yung gagamitin ko. Sino tong person nakakonect ni Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Hindi to para sa lahat guys. Kung hindi ka nakaka-relate, hindi para sa iyo reading, okay? Six of Wands is here. Two of Wands. Four of Swords. King of Pentacles.
Ibang energy yung aking nakikita. I feel like, hindi ito yung person na nakikita ko kanina nakakonect mo eh. This is a different person. That's why parang, maaaring kung bakit ibang card yung kailangan kong gamitin, it is because yung nakuha nating energy is hindi yung person nakakonect mo, yung sinasabihan natin na medyo magandang reading dito. Okay, yung magandang energy na nakuha na natin kanina. This one is a different one. So, ano ibig sabihin nito? I can see there's boundaries sa inyong dalawa ng person na ito. Sobrang nasasaktan itong taon to eh. The Four of Swords. Look at the picture here. It's a woman na umiiyak and sobrang nasasaktan siya. Nahiya siyang magpakita or lumapit sa'yo. I don't know kung may love na involved ba dito, but for some of you, you don't know or hindi mo alam. Or maybe this is just a friend or kamag-anak na nahihiyang lumapit or magpakita sa'yo. This person sees you as the King of Wands. Feeling niya you're a busy person. Anyway, bakit siya nahihiya at nalulungkot? Hindi ko to in-expect guys kasi sobrang layo nung energy. For some of you, ito ay a past person. Yeah, kasi there's this 6, number 6, and you do have your 4 plus 2. Ayan, sa numerology, that's also 6. And 6 is talking about the past. So, bakit siya nasasaktan or malungkot? 3 of Swords. Okay. Your person is jealous. Itong taon to na sasaktan siya kasi nagsiselos siya, nangihinayang siya. Maybe you are happy. Nakikita ka niya na you are happy with the 2 of Cups sa relationship. And sabi ko nga, pwedeng yung ibang tao nakikita na yung relationship mo with this person is kamangha-pangha. Nakikita nila na nagmamahalan kayo. Nakikita din itong taong to. Wala siyang magawa doon. So, kaya siya nasasaktan because of your relationship with someone else. Alamin natin, bakit naman siya nahihiya? The Chariot. Tell me about the Chariot. The Empress. So, sabi ko nga sa'yo, mataas ang tingin sa'yo nitong taon to. And feeling niya malayo na yung narating mo. Feeling niya, you're the Chariot. Diba? You are happy. Maaring yung buhay na meron ka ngayon, yan yung gusto niyang buhay eh. Feeling niya masarap yung buhay mo. With the Empress, sobrang fascinated or manghang-mangha itong person na ito sa'yo. So, nahihiya siya kasi ang taas na nga na narating mo, ang galing-galing mo na ngayon.
Ang ganda mo na or ang pogi mo na. You know, ibang-iba ka na sa dati. Ang dami ng growth na nangyari sa'yo at with the wheel, ang laki na ng pinagbago mo. So, talagang hiyang-hiya siya. What about you? Kuha tayo ng messages sa'yo. Ten of Pentacles, Knight of Swords, the Emperor, and the Devil. Nakakita ko ng maraming... Yeah, you are already successful. You have a lot of money. Knight of Swords, may mga actions kang ginagawa ngayon na mabilisan para sa sarili mo. Sa mabilis na pag-unlad or pagyaman mo. Sabihin na natin, you are the emperor, you're building your own empire. The devil is here, so might be you're being the boss here. And with the emperor, Aries energy, pwedeng cold ka talaga ngayon. Wala kang pakialam sa person na ito. Kaya nga maaaring hindi mo alam itong person na ito na may nasasaktan pala sa'yo, na may nahihiya palang lumapit or makipag-communicate sa'yo. I feel like with the Five of Cups, meron ka mga bagay na ikinababahala dito. Nalulungkot ka, nasasaktan ka, maybe you're praying na, I don't know, this is with the Sun. Or yung iba naman sa inyo, kung hindi naman nalulungkot, pwedeng ang buhay mo is mas more on sa gabi. And then pagdating ng umaga, tulog ka. Maybe yung work mo is ganon, gabi gising, umaga tulog. Or yung iba, there's something na ikinalulungkot mo ngayon. Tell me about this. Six of Swords. And the Two of Pentacles. I don't know, it feels like you're just tired. Alam mo yun, pagod ka lang. Yung nalulungkot ka, naapektuhan lang yung emosyon mo dahil sa pagod mo. Yan lang yun. Pero may mga taong handang tumulong sa'yo para ma-overcome mo yung pagod mo, yung kalungkutan na nararamdaman mo. So, kailangan mo lang i-priority kung ano man itong bagay na ikinalulungkot mo ngayon. Kung nalulungkot ka dahil pagod, dahil whatever, and then apektado lang yung iniisip mo, yung nararamdaman mo dahil pagod ka, stress ka. Pero mag-priority mo yung pagod mo. Tanggalin mo yun. Kumbaga, may mga taong handang tumulong sa'yo, then do that. I-priority mo to. Yun lang naman. Regarding this person, I don't feel na like maybe nagkaroon na ng endings sa inyo, or you see this person as a person in the past. Parang hindi mo na nga siya pinapriority ngayon. Wala ka na pakialam. Anong emotions nitong person nito towards you? Four of Pentacles, the Fool. Two of Swords and the Five of Wands. Nakakamay ka na nagsisigarilyo. This could be a reading. The Fool. Or if you're smoking, maybe kailangan mo nang tanggalin yung pag-smoke.
The High Priestess, this person, nakikita ka niya as a soulmate, as the person na parang, para sa akin yan eh, dapat sa akin ka eh. Justice card, dapat tayo yung, I don't know if you're married, for some of you ganun eh. Might be you are already married and eto person na to, yung nasa isip niya, sana tayo yung kasal eh. Sana tayo yung ikakasal or what. Parang ganun. The Four of Pentacles. Yung nararamdaman niya is, alam mo yun, parang, pansinin mo naman ako, parang ganun. Mula dito sa person nito. And with the Fool, pakiramdam niya siya na lang yung naghihintay, yung nag-hold on sa connection na to. Pakiramdam niya tuluyan ka ng bumitaw. Hindi ko nakikitang bibitaw siya eh. Actually, nakita ko is, nakakakita ka ng buitre dito sa picture, no? So, alam mo ba ang isang buitre ay isang ibon na nag-aabang kung sakasakaling may mamatay, ang kukunin niya is ang kakainin niya is yung carcass or yung tawag doon. Basta yung bangkay, parang yun yung gusto niyang kainin. And that is the energy of this person. Para siyang buitre nakaabang. Sige, pag nawala yung person na yan, nandito ako. Pag namatay yung person na yan, nandito ako. Pag nawala yung relasyon ninyo or natapos yung relasyon ninyo, nandito ako. Pero hindi ko nakikitang kaya kanyang ilaban. To the point na parang dadating siya sa buhay mo, paalisin niya yung person sa buhay mo, hindi ko nakikitang kaya niyang gawin yun. Kasi yung relationship ninyo is protected. Maybe by children, kasi may mga anak kayo, so mahirap naman bigla siyang susulpot, alam mo yun. Or might be, hindi ka naman nangangailangan ng tulong niya ngayon. Or wala ka namang ginagawa sa sitwasyon mo ngayon, hindi naman niya nakikitang kawawa ka. So, hindi ko nakikitang bigla na lang siya susulpot para, alam mo yun. Anyway, I feel like itong person na ito is waiting for something to happen. Naghihintay siya na may mangyaring, alam mo yun, something sa connection mo with the person, nakadeal mo ngayon. Naghihintay to eh, na may mangyari sa inyo na something. What will happen in the near future for the both of you? King of Pentacles is here. Page of Pentacles, Eight of Cups, Page of Swords. At the bottom of the deck is the Page of Wands. Knight of Pentacles is at the bottom of the deck. Matindi talaga paghihintay nitong person na to.
Actually, this person is waiting for communication. Pero masyado siya kasing immature, alam mo yun? Immature siya sa pakikipag-communicate. Immature siya pagdating sa emosyon niya. Immature siya sa pagpapakita ng emosyon niya or sa pakikipag-communicate sa'yo. Pagpapakita ng presensya man lang niya eh. Alam mo yun, hindi, pag once na nagpakita siya sa'yo, hindi mo malalaman sa kanya kung ano talagang intention niya kasi immature nga siya eh. Hindi niya alam kung anong gagawin. Hindi niya alam kung paano ipapakita. Hindi niya alam kung paano sasabihin. I can see communication in the near future, pero pwedeng, I don't know, it feels like talking to a child. Or maybe ang pag-uusapan ninyo nitong person na to has something to do with children or bata. Pero there's a communication na parang hindi ko nakikita magiging open ka sa kanya or hindi niya ma-handle yung communication or connection ninyo ng maayos in the future. Or you are just too busy. The star is here. 4 of Swords. Sa'yo ko talaga nakikita yung maturity. 2 of Pentacles. I can see na pina-priority mo yung mga bagay na nasa harapan mo. In the future, material na bagay. In the near future, you will be helping someone. May nakikita akong matutulungan mong tao. With the help of this person, maabot mo yung pangarap mo. Bakit? Kasi malaki yung respeto, yung maitutulong ng taong ito sa'yo. With the 4 of Swords, I feel like some of you, I can see someone losing weight in the near future. Mababawasan ng timbang. Tell me about this 4 of Swords. Ace of Cups. And clarify the Ace of Cups. 4 of Pentacles. 6 of Wands. Why? I can see someone new is coming in your life. May bagong dadating sa buhay mo. And you are preparing something dito sa taong ito. Tell me about the 4 of Pentacles. I feel like this is not what you are expecting or who you are expecting. The 3 of Swords is here. So, we're talking about this person. Babalik to sa buhay mo. Kahit anong protekta ang gawin mo sa puso mo, sa sarili mo, para hindi niya masaktan. Kasi maaaring okay ka naman na, masaya ka naman na. Ayaw mo nang masaktan or ayaw mo nang ibigay yung
puso mo or pagmamahal mo dito sa taong ito, dadating siya eh. I can see that you are already successful, marami kang kayang i-offer sa lahat, marami kang plano, but this high priestess is coming back. This is your soulmate. What will happen dun sa relationship na involved ka pa? Gusto kong malaman kasi bakit dadating itong person na ito? Ano yung mangyayari dun sa relationship or sa connection with the other person? Knight of Wands and the Ten of Swords. Clarify this. Wheel of Fortune. So, may malaking pagbabago dito. I can see big changes and big ending na possible mangyari dito. So, may malaking ending. Tell me about the Ten of Swords. Eight of Swords. It feels like an ending na wala kang magagawa. Mangyayari yung ending, wala kang magagawa. So, kaya magkakaroon ng space for something new or someone new. Yun ay dahil maaaring mawala. Yung taong maaaring tinuring mo ng kaibigan, lagi nandyan para sa'yo, sinusuportahan ka, minahal ka. Pero may mga bagay na hindi mo mapipigilan. So, that's it for now. Thank you for watching. Masyadong emotional yung bandang dulo, Nakuha ko yung emotion doon. Sobrang malungkot. Pero, ganun po talaga. Maraming salamat guys sa panonood. Sana na-appreciate mo yung pagre-reading ko ha. And please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot. Madam PTV, Madam P Vlogs, Libra Philippines, Virgo Philippines. Ayan. I love you all and bye-bye.